planting season na naman dito sa Canada, and then syempre summer yan, di ba? Kaya naman abay tayo makiuso na sa pagtatanim. Kaya naman po eto ang lola nyo, di ba, ay aba, ano ba yung mga kailangan ko para sa aking pagtatanim? Ako'y merong isang sako ng lupa na nabili ko sa Dalarama. So ito ay ang presyo niya ay $2.99. And then, so dalawang sako nga pala yung binili ko nung una na, diba? And then, meron ako dalawang paso. Ito nga yung ginagamit ko na una, yung dati ko na yan. Kasi dati, marami rin ako naging halaman, kaya lang medyo napabayaan ko na, diba? Kaya naman po, eto, magtatanim tayo uli. At eto nga yung sinasabi kong yung mga natira kong paso lang, diba? And then, syempre, eto yung bago na ang ginawa ko ay binutasan ko na yung ilalim. So, meron akong 3 klase. Diba, itong tinuturo ko ay halagang $3. Medyo mas malaki. Diba, and then, ano ba yung ginamit kong pambutas sa ilalim? Diba, so, meron akong metal na, kumbaga parang tornilyo, diba, or tornilyo na nga ang aking ginamit. And then, sinindi ko yung kandila, and then tsaka ko siya pinainit pagka alam kong mainit na, diba? And then tsaka ko ngayon inano sa ilalim ng aking paso, diba, para mabutas siya. So lahat ng yan bago ko muna pinaglalagay o gamitin ay inuna ko muna yung paglalagay ng butas sa paso, diba, para tuloy-tuloy yung ating pagtatanim. At eto na nga ang mga halaman na yan, diba, yung unang pinakita ko na halaman ay nung napadaan kami sa Costco, diba, ang presyo nga pala nun is $4.99, diba? So sabi ko, bibili muna nga ako ng kahit tagi-isang piraso lang, diba? Kaya naman po, ayun, yung una kong ano. So, eto namang aking nilalagyan na ng lupa. Ang presyo naman ito ay nasa $5.99. And then, ayan, inuunti-unti ko na nga, diba, yung paglalagay ng lupa. And then, syempre, dinagdagan na natin, diba, para kahit papano ay mas marami siyang ma-absorb na nutrients, diba, yung halaman na yan. At eto na, yung mas malaking paso, diba? And then, syempre, nilalagyan ko muna nilalagyan ko muna ng lupa para pag nilagay ko na yung isang halaman na yan, diba, ay medyo nakaangat na siya. At ayan na nga. So, ano ba yung isusunod ko? Pasensya na at hindi ko alam yung mga pangalan ng halaman na yan. Basta yung mga yan ay indoor plants. Kaya lang, sabi ko nga, ilalagay ko muna sa labas, diba, para at least maano siya ng araw, maka-absorb siya ng araw, diba? Kaya naman po, eto, dinadagdagan ko ang lupa. At ayan, nakita nyo naman, eto, ang dami niya ng ugat, diba, na talagang sigurado kang lalaki siya, diba? Kaya naman po, ayan, magdadagdag na naman ako ng lupa hanggang sa mapuno ko. Kasi diba, pagka alam naman natin, pagka nadiligan na natin yan, or ng tubig, ay medyo nababawas-bawasan yung lupa. Kaya naman po, kailangan natin dagdagan, diba? At eto, kumbaga sa ay dagdagan mo pa, sige lang. At napatayo na nga ang lola, diba? Dahil kahit ako medyo napapagalan ako sa video na to, diba? Ang biruin mo nga naman. And then syempre, ginawa ko, timingan din yung pagtatanim, diba? So ayan nga, ang ginawa ko ay medyo hapon na, diba? Para at least malamig-lamig ang panahon, diba? At eto na yung pangalawang malaking paso. Actually, meron pa akong may pinakamalaking paso pa ako na nandun lang sa labas ng aming gate. Kaya lang sabi ko, dahil wala pa naman akong mas malaki at mataas na halaman, diba? So, hindi ko muna gagamitin. So, mag-i-start muna tayo dito sa mga nabili ko nga. Ito nga pala yung presyo niyan ay, yan yung pinakamura. So, $3.99. So, ito nga, itabi muna natin itong natirang lupa. At ito na, buti na lang kamo, hindi ko na itapon ito. Actually, lalagyanan namin ng sapatos yan, diba? Kaya lang buti naisip ko na, ay,
tamang-tama, 'di ba? Lalagyanan ko ng mga halaman at ayan, unti-unti ko na nga nilalagay diyan, 'di ba? At ang ganda ng tignan, 'di ba? Meron pa akong mga itatanim diyan. So i-update ko kayo kung ano na yung kanyang ano na yung magiging taas nito, 'di ba? Ipapakita ko sa inyo yung mga susunod ko pang mga tanim. So sige, kita-kita na lang uli.